Magandang gabi po mga kapatid. Isang pagpapala po ng Panginoon ang gabing ito na tayo po ay magkasama-sama, magkita-kita para purihin natin ang Panginoon, sambahin natin siya sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Pagkakataon din po ito para tayo po ay makapag-aral, makapagbulay-bulay ng kanyang salita. At salamat din po sa oras na ito na pwede po nating ipanalangin ng sama-sama ang bawat isa na maidulog sa Panginoon ang mga kahilingan natin. Patuloy nating ipanalangin ang ating pong mga manggagawa, Pastor Ralph, Pastor Foy, si Pastor Sam, na nawa ay pagkaloob na ng Panginoon ang complete healing and recovery po sa kanila upang patuloy po na makasama natin sila sa ating pong mga gawain at paglilingkod sa Panginoon. Panalangin din po nating patuloy ang ating pong mga kapatiran, ating pong mga mahal sa buhay na kasalukuyan na nakikipaglaban sa karamdaman. Dalangin po natin na hipuin na sila ng Panginoon, bigyan ng kagalingan at ipagkaloob lahat ng kanilang mga pangangailangan. At tayo rin po, nawa ay gamitin ng Panginoon itong pagsunod natin sa mga health protocols para po tayo ay maprotektahan, para po tayo ay makaiwas sa virus na ito. At salamat din po sa Panginoon at yun nga po, tayo ay may pagkakataon uli na pag-aralan na kanyang salita. Nawa ito'y patuloy na magbigay sa atin ng kalakasan, kasiglahan at kapayapaan. Lalo na po sa kinakaharap po natin na pandemic na ito. At iba-iba pa ng mga hamon sa buhay po natin. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Biblia sa Psalm chapter 19 verse 11. Psalm 19 verse 11, ang sabi po dito, "By them is your servant warned, in keeping them, there is great reward." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat muli naming pag-aaralan ng inyong salita. Salamat sa inyong mga itinuro na sa amin for the past 7 weeks, 7 Wednesdays, na amin pong tiningnan kung paano inilarawan, paano pinahalagan ni Haring David ang inyong pong salita. At nawang dalain ko po, yun din po ang maging tingin namin. Yun din po ang aming gawin sa inyo pong salita. Ito'y gawin naming malaking bahagi ng buhay po namin, Panginoon. Tulungan mo inyong lingkod na may bahagi niya ito ng maayos at may kalinawan at kapangyarihan. Sapagat lahat ng ito ay aking hinihiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang isa po sa pinakamahalagang part ng isang sasakyan, lalo na kung ito po ay inyong gagamitin, bawa kotse, idadrive nyo, napaka-importante na meron po itong ilaw na gumagana in top condition ang mga ilaw po nito. Sapagkat ayon nga po sa isang website, light indicates presence, position, size, direction, and intention with regards to direction. So ang mga ilaw po ay pinapakita nito kung nasaan siya, kung saan siya papunta, kung gaano kalaki ang sasakyang ito, para pagka nakita natin itong mga ilaw na ito, alam natin kung paano po tayo tutugon. At kung kumpleto po itong ating ilaw na ito, makakarating po tayo ng ligtas, kumpleto sa atin pong pupuntahan. Okay? Nabanggit ko po kanina, para tayo makatugon ng tama, sapagkat pagka mali po ang ating tugon sa ipinapahiwatig ng mga ilaw na ito ng ating sasakyan, ay tayo po ay mapapahamak. Di po ba? Mga kapatid, ngayon pong gabing ito, para kay Haring David, napakahalaga po ng salita ng Diyos. Napakahalaga sa buhay niya, ang salita ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat ang tingin niya po sa salita ng Diyos, ito ay ilaw. Ito ay gabay. Na ang dahilan kung bakit siya nagtagumpay, ang dahilan kung bakit siya nakaiwas sa maraming kapahamakan, ay dahil sa salita ng Panginoon. Ang sabi niya sa Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path." So, ito ay ilaw sa kanyang daraanan at ilaw sa kanyang landas. At again, ang function ng isang ilaw ay itinuturo nito kung ano yung dapat mong lakaran at kung saan ka dapat
umiwas. Okay? Dapat tama ang iyong tugon para hindi ka mapahamak at para marating mo yung dapat mong puntahan. For the past 7 Wednesdays nga po, ang atin pong pinag-uusapan ay yung paglalarawan ni Haring David tungkol sa salita ng Diyos. Ano ito at ano ang magagawa nito sa atin. At last Wednesday ay nakita naman natin ano ang dapat nating isaisip, ano isaloob, no? Patungkol sa salita ng Diyos. Dapat po natin itong pahalagaan ng higit pa sa ginto, higit pa sa masarap na pagkain. Okay? At ngayon pong gabing ito, ay titingnan naman po natin paano natin ipapahayag, paano natin ipapakita yung tama na pagtingin natin, yung pagpapahalaga natin sa Biblia. Kaya pinamagatan ko po ang ating pag-aaral ngayong gabi, the right response to God's Word. The right response to God's Word, ang tamang pagtugon, no, sa salita ng Diyos. Okay? Katulad nga po ng ilaw ng mga sasakyan, no? Dapat alam natin kung ano ang ating magiging reaksyon, no? Pagka nakita natin yung mga ilaw ng sasakyan. Okay? Para yung kasalubong natin, yung kasabay natin at yung nasa likuran natin ay maging ligtas, no? Maging ligtas tayo, no? Makarating tayo ng maayos sa atin pong pupuntahan. At ganoon din tayo, mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos. Pagka tayo po'y tumugon ng maayos, no, sa salita ng Diyos, tayo po ay maliligtas, makakarating tayo ng maayos dun sa gusto ng Panginoon na marating po natin. So, sa gabing ito, may dalawang bagay tayo na makikita tungkol po sa pagtugon ng tama sa salita ng Diyos. Ang una na makikita po natin ay yung dalawang paraan, no? Dalawang paraan para tumugon tayo ng tama o para makatugon tayo ng tama. Kung babalikan po natin ang Psalm chapter 19 verse 11, by them is your servant warned. Pansinin po natin yung salitang by them, no? Sa pamamagitan nito. Okay? Anong ibig sabihin noon? Ang gusto pong sabihin dito ni Haring David ay by studying them, by consulting them, no? By examining them. Sa pamamagitan ng pag-aaral, pagkonsulta, pagsusuri ko ng salita mo, ako ay nabibigyan ng babala. Okay? Nakakaiwas ako, no? At napupuntahan ko, nakikita ko yung dapat kong puntahan, nakakaiwas ako sa kapahamakan. So, ang una po na paraan para tayo makatugon ng tama sa salita ng Diyos ay be a student. Okay? Be a student of the Word. Maging mag-aaral tayo, no, ng salita ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng student? Ang sabi po sa dictionary.com, ang estudyante daw ay any person who studies, investigates, or examines thoughtfully. Okay? So, ang isang tao daw na mag-aaral, no, ay kanya talagang pinag-aaralan, sinusuri, no, iniimbestiga kung yung kanya bang pinag-aaralan ay makakabuti o makakasama. No? Kung ano yung dapat niyang i-adapt sa kanyang buhay at yung hindi. Ganun daw po ang estudyante. And it's very interesting na si Haring David, no po? Nung sinulat niya daw itong Psalms, no? Lalo na yung kung oobserbahan niyo yung kanyang mga sinulat, parang ito ay mga conclusions na niya, no? Ito ay kanyang mga na-realize na all throughout his life, studying God's words. At kung mapapansin niyo, talagang ganun pa rin siya ka-excited, no? Ganun pa rin siya kasaya, no? Na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sa kabila na siya ay may edad na during this time. So, ang ibig pong sabihin, habang tumatanda si Haring David, lalo siyang napapamahal, lalong nagiging mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay niya. Mga kapatid, ngayong gabi, gaano na po tayo katagal na mananampalataya? Gaano na tayo katagal na nag-aaral ng salita ng Diyos? Nawa, sa atin pong pagdagdag ng edad, mas lalo po nating nakikita ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. Mas lalo po tayong nagbibigay ng maraming oras, no, para alamin ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin, buhat po sa kanyang salita. Okay?
Kung atin pong titingnan ang Acts chapter 17 verses 11 and 12. Sabi po dito, "Now the Bereans were of more noble character than the Thessalonians, for they received the message with great eagerness and examined the scriptures every day to see if what Paul said was true. Many of the Jews believed, as did also a number of prominent Greek women and many Greek men." So makita natin dito, no, yung mga Berean believers, no, ang character daw nila ay mas, no, is more noble, no, than the Thessalonians. Bakit? Sapagkat pag nakikinig sila ng salita ng Diyos ay talagang excited na excited sila, tuwang-tuwa sila. Okay? At hindi lang yun ang kanilang ginagawa. Pagkatapos nilang pakinggan, susuriin nila yun, pag-aaralan nila yun, no? At ang sabi nun, gaano kadalas? Everyday sinusuri nila. Kung yung tinuturo baga ni Apostol Pablo, no, ay naaayon sa tinuro ng Panginoong Hesukristo, ay naaayon sa banal na kasulatan. At ang sabi dito, no, yung ganong attitude ay maganda, no? Yung ganong attitude ay nakakatuwa. Yung ine-examine mo, yung hindi ka na lang basta tanggap ng tanggap, no? Kung anong isubo sa'yo, tatanggapin mo ng walang pagdududa, no? Dahil po sa maraming mga false prophets, no, mga false teachings na kumakalat, napakaganda na dapat ay suriin po natin yung mga itinuturo. Kung ito ba ay naayon, no, sa salita pa rin ng Panginoon. Mga kapatid, nawa ay meron pa rin tayong pagkakataon na suriin ang salita ng Diyos. Sana yung atin pong mga naririnig na mga mensahe ay atin pong pinag-iisipan, pinagbubulay-bulayan. Sana po pagka-linggo or Miyerkules, sana yung salita ng Diyos ay hindi papasok dito at lalabas lang dito sa kabila. Kumbaga, nalimutan na natin, no? At nawa ang hindi natin maalala yung mga jokes o yung mga illustrations, kundi yung talagang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganun po maging mag-aaral o maging estudyante ng salita ng Panginoon. Talagang iyo itong masusik na sinusuri, no, para makita mo yung hindi mo dapat paniwalaan, no, at makita mo yung dapat na iyong sundin. Okay? Yan po ang makikita natin na kahalagahan ng pagsusuri, pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po sa Hosea chapter 4 verse 6. Sabi dito, "My people are destroyed from lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I will also ignore your children." So makita natin dito, sabi ng Panginoon sa mga Israelites, no? Kaya kayo masisira, kaya kayo lilipuli dahil kulang kayo sa kaalaman, no, sa salita ng Panginoon. At totoo po 'yun, ano? Pagka talaga tayo ay hindi natin alam ang rules, hindi natin alam kung anong dapat nating gawin, tayo ay mapapahamak. Di po ba? No? Sabi nga nung isang TV station na aking napanood, ligtas ang may alam. No? Pag alam mo, no, kung paano ka makakaiwas sa kapahamakan, no, at kung alam mo ang tamang daan, ay maliligtas ka. At makikita lang natin yan, mga kapatid, kung ang salita ng Diyos ay ating pag-aaralan. Okay? So, nawa tayo po ay makaiwas sa kapahamakan. Nawa ang atin pong laging nilalakaran sa oras na ito ay yung daan na ipinakita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sapagkat yun po ang sigurado, doon po tayo makakasumpong ng tagumpay, no? Pagka yun po ang ating nilakaran. Okay? So ito po ang gustong ipakita ni Haring David, no? Pagka binigyan mo ng pagpapahalaga at tamang pagtugon ang salita ng Panginoon. Pagka ginawa mong mag-aaral ang iyong sarili. Okay? So nawa wag po tayong magsawa, wag po tayong mapagod, no, na pag-aralan ang salita ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, lagi po siyang may mensahe sa bawat isa sa atin. Okay, so yun po ang una na paraan ng tamang pagtugon sa salita ng Diyos. Be a student. And then, kung babalikan natin ang Psalm 19:11, ang sabi dito, "By them is your servant warned." Okay, pansinin niyo salitang your servant.
So yung servant dito ay si Haring David. It's interesting na binanggit niya yun, ginamit niya yung salitang servant, no? Ano ba ibig sabihin ng servant? Ang ibig sabihin po ng servant ay someone who does everything his master says. Okay? Isang tao na sinusunod niya lahat, no, ng sinasabi ng kanyang amo o ng kanyang Panginoon o ng kanyang pinuno, no? Lahat ay kanyang sinusunod. Okay? So, ang pangalawa, we need to be a servant. Okay? Hindi lamang a student of the word, but be a servant of the word. So, ang ibig sabihin lang nito, dapat hindi lang natin ito inaalam, no, kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin, kundi ang pangalawa, kailangan sundin po natin ito. Gaya na sabi ko kanina, very interesting yung ginamit niyang salita na servant, na siya ay alipin, no, ng salita ng Panginoon. Okay? Itong si Haring David, ayon sa Acts chapter 2, verse 30, siya ay propeta, and then alam din natin na siya ang pinakadakilang hari ng Israel. Kumbaga napakataas ng kanyang posisyon. At siya ay laging nag-uutos. Yung utos niya walang makakabali. Bakit? Siya ay hari. Pero ang ginamit niyang term dito, he is a servant, no? Siya ay nagpakumbaba, no, sa salita ng Panginoon. Kinikilala niya na mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa salita niya. Mga kapatid, ngayong gabi, no po, para mas ma-enjoy po natin ang salita ng Panginoon, dapat magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Kilalanin natin na ang salita ng Diyos ang pinakamahalagang salita sa buong buhay natin, sa buong mundong ito. No? Hindi kung salita ng kung sino man, kundi ang salita ng Diyos. Tayo magpakumbaba at maging handa po tayo na sundin ang kanyang salita. At alam niyo po ba kung bakit si Haring David ay malapit sa puso ng Panginoon? Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Acts chapter 13 verse 22. Sabi po dito, after removing Saul, he made David their king. He testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Okay. So, kaya malapit ang puso ng Panginoon kay David. Sapagkat ang sabi niya, he will do everything I want him to do. At yan ang definition ng ating servanthood kanina. Ano? You do everything your master say to you. Diba? At yan ang nakita ng Panginoon kay Haring David. No? Lahat ng kanyang utos ay kanyang gagawin. Kaya malapit si Haring David sa puso ng Panginoon. Ngayong gabi, mga kapatid, gaano kaya tayo kalapit sa puso ng Panginoon? Ito po? Sapagkat nakita natin dito, para tayo mapalapit sa kanyang puso, no? Sundin natin ang kanyang utos. Ang sabi nga ng Panginoong Kristo sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. So ito po ay pagpapakita na mahal natin ang Panginoon, na siya'y mahalaga sa buhay natin pagka sinunod natin siya. In fact, ito ang kanyang paulit-ulit na utos sa atin. Kung titingnan natin sa James chapter 1 verses 22 to 25, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But a man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, not forgetting what he has heard but doing it, he will be blessed in what he does. So, napakaganda po ng paalaala ng salitang ito, no? Sabi ni Santiago, huwag lang kayo maging tagapakinig, kundi maging tagagawa din kayo. Kasi kung kayo ay tagapakinig lang at hindi tagagawa, niloloko nyo lang inyong sarili. Para kayong isang tao na nalamin, na nakita nyo siguro na may dumi ang inyong muka, and then, pag alis mo doon sa salamin, nalimutan mo na may dumi ka pala. O ganun daw yung isang tao na tagapakinig lang at hindi tagagawa, no? Kasi ang isang tao daw na tagapakinig at tagagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. So, mga kapatid, ito po ang laging mensahe ng salita ng Diyos. Ito ang
mensahe ni Haring David. Ito ang mensahe ng salitang ito ngayong gabi, no? Ang tamang pagtugon, no, sa salita ng Diyos ay ito'y ating pag-aralan at ito po ay atin ding sundin, no? At ang isa pa pong utos na dapat gawin ng isang servant dito ay hindi lamang ito pag-aralan, sundin, ito rin po ay ibahagi, no? Kaya gayon na lamang kalakas ang loob ni Apostol Pablo na ibahagi ang salita ng Diyos, no? Sabi dito sa Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes, first for the Jew, then for the Gentile. Okay? I am not ashamed of the gospel, no? Because this is the power of God unto salvation. Hindi ko ito kinakahiya, pinapahayag ko to, no? Pinag-aaralan ko to, ginagawa ko to, at ipinapahayag ko ito. Because this is the power of God unto salvation. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, paano po natin tinatrato ang salita ng Diyos, no? Hindi po sapat na ito'y ating pinag-aaralan lang, no? Ito po ay dapat nating sundin. At ayon kay Apostol Pablo, dapat din po nating ibahagi, no, ang salita ng Panginoon sa ibang mga tao. Okay po? So yun po ang pangalawa na makikita natin na paraan para makatugon tayo ng tama sa salita ng Diyos, no? Ang una, be a student. Pangalawa, be a servant. So, ang pangalawang bagay po na makikita natin, hindi lamang yung dalawang paraan, kundi yung dalawang resulta, no? Pagka tayo'y tumugon ng tama sa salita ng Diyos. Kung babalikan po natin ang Psalm 19 verse 11, ang sabi dito, by them is your servant warned. Okay? Pansinin yung salitang warned, no? Binibigyan ng babala. Okay? So, ang una na resulta nito, no, pagka ito'y ating pinag-aralan at ating sinunod at ibinahagi, no, ang una, we will be reminded, no? Tayo po ay paaalalahanan, no, ng kanyang salita. Ang kahulugan po ng salitang warn dito ay to throw light to see the benefits and consequences, no? Kumbaga, lagyan ng ilaw, no, para makita mo kung ano yung mapapakinabangan mo at yung hindi mo mapapakinabangan. Okay? So, gaya ng nabanggit ko kanina sa Psalm 119 verse 105, ang tingin ni Haring David sa salita ng Diyos, no? Ito ay ilaw, no? Bakit? Tinuturo ng ilaw kung saan ka dapat dumaan at ano ang dapat mong iwasan. Okay? Ang tanging dahilan kung bakit laging nagtatagumpay si Haring David sa mga labanan, no, sa mga hamon, sa mga pagsubok na kanyang kinaharap sa kanyang buhay, ay dahil sa gabay ng salita ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, ngayong gabi, ang tanging dahilan lang din, no, kung bakit tayo makakaiwas, no, sa kapahamakan, sa kasalanan, at tayo po ay magtatagumpay, no, mangyayari ang kalooban ng Diyos sa atin, ay kung gagawin po natin na gabay ang salita ng Diyos, no, sapagkat ipapakita nito yung dapat at hindi dapat mong gawin, yung dapat at hindi dapat mong puntahan. Okay? And in that way, mangyayari po ang gusto ng Panginoon sa buhay po natin. Okay? So, yun po ang unang resulta, no? We will be reminded, no? At salamat sa Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng salita ng Diyos, no? Ano po ang mararamdaman ninyo kung walang magbibigay sa inyo ng paalaala na mali pala ito, no? Na mali pala yan, na yan pala ang dapat piliin. Kasi tayo pong mga tao, talagang we are prone to make wrong choices, no? Wrong decisions. Kailangan talaga natin ng salita ng Panginoon, no? Sapagkat ang salita ng Panginoon ayon kay Haring David, wala itong mali. Ito'y perpekto, ito'y malinis. Kaya pagka dito ka kumonsulta, lalo na sa mga plano mo sa buhay, no? Sa mga pasya mo sa buhay, hindi ka magkakamali kung kukonsulta ka sa salita ng Diyos at susundin mo ang instruction nito. Okay? So yun pa ang una na resulta. You will be reminded. Ang pangalawa, ang sabi dito, you will be rewarded. No? Kung babalikan natin, ang sabi dito sa second part ng Psalm 19:11, in keeping them, there is a great reward. Okay?
dito po mga kapatid, nung sinabi ni Haring David na there is a great reward, hindi po ibig sabihin nito na pagkatapos mong pag-aralan, pagkatapos mong sundin ang salita ng Diyos, maghintay ka at mabibigyan ka ng reward. No. Hindi po yun ang kanyang ibig sabihin. Ang ibig niyang pong sabihin, habang sinusunod mo ang salita ng Diyos, makikita mo ang gantimpala. Kumbaga, dito pa lang sa lupa, makikita mo na, no, mararanasan mo na yung gantimpala na may dudulot ng ating pagtugon ng tama sa salita ng Diyos. Okay? Ang sabi po dito sa 1 Kings chapter 2 verse 3, ito po ang payo ni Haring David sa kanyang anak, no? Nung matanda na si Haring David at siya ay malapit ng mamatay, at si Haring Solomon ang kanyang successor. No? Sabi niya sa 1 Kings chapter 2 verses 2 and 3. Sabi niya, I am about to go the way of all the earth, he said. So be strong, show yourself a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in his ways and keep his decrees and commands, his laws and requirements, as written in the law of Moses, so that you may prosper in all you do and wherever you go. So, ito ang kanyang payo kay King Solomon. Sundin mo, no, lahat ng utos ng Panginoon, lahat ng gusto niyang ipagawa sa iyo para ikaw ay maging matagumpay, no, sa lahat ng iyong gagawin at kahit saan ka pumunta. No, you will be successful. At ito pong payong ito ni Haring David ay pwede rin po nating angkinin, no, sa gabing ito. No? Lahat ng utos ng Panginoon, lahat ng gusto niyang ipagawa sa atin, gawin po natin. No? Sapagkat kung mangyayari po yun, tayo po ay magiging matagumpay sa lahat ng ating gagawin at kahit saan man tayo makapunta o makarating. Okay? And then, ang sabi pa dito sa John chapter 20 verses 30 to 31, sabi dito, Jesus did many other miraculous signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. But these are written, that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. So, maraming ginawa ang Panginoon dito sa mundong ito, maraming mga miracles na hindi na isinulat, no? Marahil hindi na natin kailangan. Pero itong mga isinulat is enough for us to believe on the Lord Jesus Christ. Sapagkat pagka tayo sumampalataya sa Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Okay? So, ang ibig pong sabihin nun, magkakaroon ulit tayo ng relationship sa ating Panginoon. No? Sapagkat ang relationship natin sa Kanya ay nasira dahil po sa kasalanan. Kaya, ang Panginoong Kristo ay pumunta dito sa lupa, namatay dun sa krus, at siya ay nabuhay na maguli after 3 days upang kung sino man ang sasampalataya sa Panginoong Kristo, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At yan po ay mababasa lang natin sa salita niya. Hindi natin yan mababasa sa kahit kanino mang aklat, no? Kundi dito lang po sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, itong reward niya, no? Kung babasahin pa po natin ang kanyang salita, marami pa po tayong mababasa na reward, no, sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, no. Pero ito po ay ilan lang, no. Kaya mga kapatid, ang encouragement ko po sa bawat isa, let's keep on reading, no, studying and obeying the word of God, no. Kasi katulad ng na-discover ni Haring David, yan din po ang madidiscover natin. Mga kapatid, ngayong gabi, mapalad po tayo sapagkat ang Biblia na ating binabasa, no, ay kumpleto na, no? Talagang ito ay pinagsama-sama na. Ito ang kumpletong salita ng Diyos na makakatulong po sa atin pong buhay. At salamat din sa Panginoon sapagkat dito tayo nabubuhay sa isang bansa, no, na pwede natin itong pag-aralan kahit saan, kahit anong oras, no? Walang magbabawal sa atin. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, naway samantalahin natin, no, at magkaroon po tayo ng kagalakan, no, sa pagbabasa nito, pag-aaral nito, pagsunod dito, at pagbabahagi ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin ngayong gabi. Nawa, nagkaroon ito ng malalim at malaking bahagi sa amin po mga puso.
makita namin ang kahalagahan ng inyong salita sa buhay namin, katulad ng pagpapalaga ni Haring David. Tulungan mo kami na basahin ito, pag-aralan ito, sundin ito, at ibahagi ito sa iba. At nawa ay gawin namin ito for the rest of our lives, Lord. Muli, salamat po sa inyong pagpapala at sa inyong biyaya sa bawat isa sa amin. Naway naluwalhati ka namin sa aming pag-aaral na ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naway mag-ingat po tayo na patuloy, pagpalain tayo ng Panginoon, at magandang gabi po sa bawat isa.